Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa linggong ito, ating tatalakayin ang forgiveness or pagpapatawad. Sa araw na ito, ating pag-uusapan ang talatang Mark chapter 11 verse 25. So sabi dito, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. So, dito sinasabi na para daw tayo patawarin ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Siyempre, tayo naman mga tao, tayo ay mga sinners, mga makakasalanan tayo. So, para daw tayo patawarin ng Lord, dapat tayo muna matuto tayong magpatawad sa ating kapwa. So, sa unang teaching, sabi, you cannot control other people's desires and action, but we can control our own. So, for example, kung yung ibang tao, nakagawa sa atin ng masama, gano'n, nagawan tayo ng kasalanan, hindi naman may iwasan yun. So, kumbaga, may control tayo sa sarili nating action. Kumbaga, hawak natin yung sarili natin. So, ibig sabihin, kahit yung ibang tao ginagawan tayo ng masama, hindi ibig sabihin babalikan na natin sila ng masama, gano'n. Kumbaga, kontrolado pa rin natin, choice pa rin natin na kahit na ginawan tayo ng masama ng ganito, ni ganyan, gumawa pa rin tayo ng mabuti para sa kanila. So, sa ikalawang teaching, unforgiving heart hinder our prayers. So, ibig sabihin, yung pusong hindi nagpapatawad ay nakaka-hinder, ibig sabihin nakakapagpabagal parang gano'n ng ating mga panalangin. Siyempre nga naman, kung tayo ay nananalangin tapos merong puot or merong unforgivable na feelings sa ating mga puso, ay siyempre nga naman mapipigilan doon yung pagiging sincerity ng ating mga dalangin. So, sa ikatlong teaching ay God forgive us if we forgive others. So, yun nga, papatawarin lang tayo ng Panginoon sa mga kasalanan natin kung tayo mismo ay nagpapatawad. So, dapat, kung gusto mong patawarin ka ng Panginoon, dapat magpatawad ka rin sa ibang tao, sa mga taong nagkakasala sa iyo. So, sa unang application, stop waiting for others people to ask for forgiveness. So, ibig sabihin na may mga tao na gusto nila humingi muna ng tawad sa kanila yung taong nagkasala sila bago nila patawarin. So, mali daw yun. Dapat daw, hindi na natin hinihintay yung ganong pangyayari. Dapat daw, kumbaga, dapat, kapag may nakagawang ng kasalanan sa atin, dapat patawarin na agad natin. Huwag na natin hintayin na humingi pa ng tawad. Dapat magkusa na tayong ibigay yung forgiveness kahit na hindi pa siya humihingi ng tawad. So, ganun daw dapat. Sa ikalawang application, release forgiveness in order to be forgiven. So, para tayong patawarin, para bigyan tayo ng nakapatawaran ng Panginoon, dapat ikaw magbigay ka rin ng kapatawaran sa mga taong may kasalanan sa'yo or sa mga taong nakagawa sa'yo ng masama. Ganun lang kasimple. So, sa ikatlong application, set ourselves free from anger, grudge, and bitterness. So, dapat daw walang namumuong galit or puot sa ating mga puso. Ganon. So, syempre, kumbaga, marahil, kung kaya, pag mayroong nakakagawa sa atin ng masama, ganon nararamdaman natin, nakakaramdam tayo ng galit, nakakaramdam tayo ng puot, ganon. So, dapat daw, i-pray natin, tanggalin natin sa puso natin yung ganong pakiramdam. So, yun lamang po sa araw na ito, at ito ang katapusan ng aking devotion. Maraming salamat po, and glory to God.